ganun pa rin pala, kahit ano pala ang gawin mo, may masasabi at masasabi yung tao. So, ang sa akin lang po dito, ang nakikita ko, like yung pagkasayaw ni Joanna, kamamatay ng anak, sumayaw ng waka-waka, yung bawat araw namin dito sa magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Kumusta po tayong lahat? Kumusta po kayong lahat dyan mga kababayan ko? So, nandito po tayo at upang linawin lang po yung mga bagay na dapat nating ipaunawa sa inyo. Alam ko po mga amigo na maraming nasaktan, maraming nagalit, at maraming nagtampo, o maraming maraming sinabing hindi magaganda sa akin mula po nung inilabas natin yung video na si Ilan ay nawala na. So isa dyan mga amigo, yung napakawalang hiya mong tao. Alam mo na ang anak niya ay wala na, pinagsasayaw mo. Sasagutin ko po isa-isa yan mga amigo, para at least iano ko naman po yung sarili ko, hindi lang po yung tatanggapin ko lang lahat ng mga sasabihin nyo. Maaaring opinion nyo po yan, ngunit yung opinion nyo po ay tatanggapin ko po. Pero yung aking explanation or kung kailangan ko mag-explain ay pakinggan nyo rin po. Kung hindi nyo po pakikinggan, wala pong problema. Muli, nung umuwi po sila Joanna dito at nawala si Ilan mga amigo, ay tulad ng katanungan na bakit mo hindi pinabalik? Bakit hindi mo niribok na lang at bumalik siya doon? Sabing gano'n. That time po mga amigo, in-explain ko na po na hindi namin alam na sobrang grabe na yung kalagayan po ni Ilan that time. At nung nasa Malabo na po sila, at nung nawala na po si Ilan, bakit daw hindi pa nirebook at bakit daw tumuloy pa sila dito, di ba? Parang napakawalang kwenta kong tao dahil bakit ganoon? Bakit hindi ko man lang daw hinayaan na magluksa or ganoon? Ang dami po mga amigo. Pero sabi ko nga po sa inyo mga amigo, ang pagpunta nila Joanna dito ay kada tao may desisyon. Kada tao ay merong gusto sa buhay. Yung pagpunta nila dito, umpisa pa lang, at alam na namin yung nangyari, ay na-explain ko doon na desisyon ni Joanna yun. Desisyon niya po na maging masaya, para maipakita sa inyo na okay naman siya at makakaraos din o yung nararamdaman niya ay maiibsan din. Yung 15 minutes video, 12 minutes video, 13 minutes video, yun lang yung nakikita ninyo. Pero kung paano kami nagluksa, hindi nyo alam kung paano at hindi nyo alam yun. So, wala akong karapatan na sabihin agad-agad sa inyo yung nangyari kay Joanna sa anak niya. Kung tutuusin, pwede kong agad sabihin yun eh. Kaso gusto ko na magsabi na si Joanna ang magsabi na sabihin mo okay lang, walang problema, di ba? Nang una, sabi niya sa akin, lahat, wag sabihin lahat, wag lahat vulgar, lahat gano'n. Pero ganun pa rin pala, kahit ano pala ang gawin mo, may masasabi yung tao. So, ang sa akin lang po dito, ang nakikita ko, like yung pagkasayaw ni Joanna, kamamatay ng anak, sumayaw ng waka-waka, yung bawat araw namin dito sa Pilipinas, kasama po siya mga amigo, ay kung ano yung nararamdaman niya, yun po yun. Walang kaplastikan mga amigo. Siya ay kumakanta, sumasayaw, umiinom siya o ano pa man, yun po yun. At hindi ko hawak kung ano ang kalooban niya. Darating yung aalis siya sa bahay namin, pupunta sa bahay, iiyak siya. Ganun din ako, may times
na naaalala ko yung bata at naluluha na lang ako. Ang siguro hindi ko lang kayang matanggap doon yung mga salita na apaka-plastic mo, yung iyak mo ay peke, yung mga ganyan. Hindi nyo po alam kung ano man yung na-experience namin. Dahil 30 minutes video, 14 minutes video, yun lang po nakikita nyo. Sa pag-uwi ni Juana, mga amigo, ay may mga dahilan yan. Nasabi ko naman na sa inyo yung ibang mga dahilan at kung bakit ayaw niyo umuwi. Ang gusto niya ay pagbalik niya doon, meron na siyang bahay, may lupa. Sabi ni Lola Jenna sa akin, sabi niya sa akin, hindi na mahalaga yung mga yan, ang mahalaga yung maalagaan niya yung mga anak niya kasi walang nanay na mag-tsatsaga, mag-alaga kung hindi yung nanay. Nandun po tayo sa point na yon at totoo yung sinabi ni Lola Jenna. Kaya nga po, sabi ko nga po, i-convince ko siya, mga amigo, i-convince ko siya na umuwi. Opo, i-convince ko siya na umuwi kasi yun yung nakita ko na tamang sinabi ng isang follower natin o subscriber. Opo. I-convince ko po siya para at least ay malaman niya na yun po yung tama. Na yun po yung tama na kanyang dapat gawin. Kasi nakita ko rin kung paano mag-alaga si Lenlen. Sa pag-aalaga po ni Lenlen sa mga anak ko, talagang siya lang yung tiyaga. Siya lang yung magtsatsaga, na turuan, pakainin, ganyan. Pero pag ibang tao po, mga amigo, pwede pero iba yung pagmamahal kasi ng nanay. Yun po. I hope na ma-convince ko siya na umuwi sa lalong madaling panahon. Although okay naman yung mga anak niya roon. Okay naman na, naalagaan, okay na, wala namang problema. Naaalagaan, nakikita ko araw-araw, nagbi-video call, ganoon din naman siya. At laging nakakausap. So, yun, okay naman. At pero yun nga sinasabi ko, ang nakapag-ano sa akin doon is yung nanay lang ang pwedeng mag-alaga talaga ng mga bata. And then yung parang iba na sabing ganun, wala raw akong respeto, ganyan. Diba? Hindi nila alam, hindi ako naglabas ng mga sa vlog na about sa anak niya, tapos ibang taong naglabas, di ba, na ibang taong nagkwento, yung mga ganun, mga amigo. So marami na para po sa akin, kung magagalit kayo sa akin, okay lang yung tatanggapin ko kasi yan yung saloobin ninyo. Yan ang saloobin yung lahat. Pero para sa akin po, sabi ko nga, kami nakakaalam kung ano yung sitwasyon namin sa bawat araw. Kami ang nakakaalam kung ano yung ayos, ano ang makakabuti. Ganun na naman. So, basta po para sa akin, itatry kong kumbinsihin. Try ko siyang kumbinsihin na siya ay bumalik at mag-alaga ng mga bata. And then, siguro magkaroon na lang ng kasunduan na ganoon. Pero kasi hindi naman kailangan dahil ako tinutupad ko naman lahat ng pangako ko, especially kahit nung dati pa, diba? Yung sabi ko nga, tatapusin ko yung bahay nila Chamami before noon, tinapos ko naman, diba? Kaya lang, ang kailangan ko lang is tiwala. Kailangan ko lang yung tao magtitiwala sa akin, diba? Tao magtitiwala sa akin. Yun lang po, mga amigo. Medyo unawain natin yung sitwasyon, unawain natin si Juana. Unawain natin na hindi madali yung kanyang pinagdadaanan. Yung ilang minuto na video na nakikita nyo, mga amigo, kaya hindi yun yung buong araw. So kung akala nyo na hindi nagluksa, hindi kami naging malungkot, hindi totoo yan. Dahil saksi yung mga kaibigan natin. Maraming mga kaibigan natin nakakaalam kung ano ang totoo, kung paano kami nasaktan ng ilang buwan at dinibdib. Hindi naman po pwede. Sabi, alam nyo, one time nagkatampuhan nga si Juana at saka yung anak niya. Nasabing ganun ay, bakit hindi ka umiiyak para sa kapatid mo, ganyan. Or bakit hindi ka nalulungkot? Ba't lagi ka masaya? Sagot ni Wesley, Mama, bakit ko iiyakan araw-araw? Wala na siya. Oo.
unti-unti tayong mag-move on, unti-unti nating ayusin ang dapat nating ayusin. Unti-unti nating kumbaga okay na unti-unti makakalimutan eh. Ang lagi niya sinasabi ay hindi ko nakakalimutan ang mga kapatid ko. Mahal ko ang aking mga kapatid. At never ko silang kakalimutan. Kaya ako dito sa Pilipinas para mag-aral at para pag nakatapos ako matulungan ko rin yung mga kapatid ko. Yun po ang iniisip ni Wesley. Ganun po. So, hayaan po muna natin mga amigo na si Joanna ang intindihin natin kung ano man yung gusto niya ngayon. Tatry ko yung best ko kasi para sa ikatatahimik ng lahat. At yun, sabi nga ng Lola Jenna, alam mo yung tama mong gawin, alam mo yung dapat mong tama, alam mo yung alam mo kung ano ang dapat gawin. Baga parang hayaan mo na siyang mag-alaga sa kanyang mga anak. So medyo maano pa talaga, mainit pa. At sabi ko nga mahirap yung pati sa pag-explain ko, bakit ito pinagtatagal, hindi daw direct to the point, ano ba yan. Pagka hindi po lahat na nagbablog ay magaling, hindi po lahat ng vlog magaling magsalita, o lahat na nagbablog ay magaling magsalita. Hindi po ako ganyan. Kung ano po ako, yun na po ako kahit dati pa. Kaya talaga kahit anong gawin mo sa social media, may masasabi yung tao. Kaya better na wag na lang pong intindihin siguro. Wag na lang sabi nga gano'n ni Tita Joyce, wag ka magbasa ng comment. Sabi niya, gawin mo kung ano makakabuti. So ayun po mga amigo, itatry ko kumbinsihin. At tingnan natin kung ano yung isasagot niya. Kung gusto talaga niya na dito, hindi ko kasi alam kung ano yung magiging resulta kapag pinilit ko yung sa akin na paunsya para maalagaan niya yung mga anak ko. Hindi nyo kasi alam yung bawat ugali ng tao. Hindi natin alam. Wala kahit kayo, di ba? Ako, iba ugali ko, iba ugali. Bawat tao, iba-iba ugali. Iba-iba yung gusto sa buhay. At saka may iba't ibang paraan ng tao sa pagluluksa. Sabi lang niya, hindi ko makakalimutan yung anak ko habang buhay. At yun siguro ang pinaka-importante. Yung hindi niya makakalimutan yung anak niya at nakabuo na ito sa kanyang puso. So, yun po mga amigo. Thank you so much po at paalam po muna. God bless po.